Ay, magandang gabi ho, mga boss, mga kampik, mga kabunyog. Ginabi na naman. Magbigay lang ho tayo dito ng reaksyon. Ah, humingi na ng permiso ang ICC para pumasok sa bansa. Kaya Atty. Enzo ho ito eh. Pakinggan ho natin. O mga kabunyog, mga kababayan, ay ang statement po na ito, ang title po nito mga kabunyog, Statement on the entry of officials of the International Criminal Court into the Philippines. So yan mga kabunyog. Yan yung statement. Ang title, Statement on the entry of officials of the International Criminal Court into the Philippines. Ito po ay bago pa lang. Nung tiningnan ko po ang picture nito ay bago. Kaya sabi ko, tiningnan ko sana sa mga balita. Wala pa po sa mga balita. Pero dahil official na statement ito ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan, sabi ko, pwede ko na tong ilabas. Pwede ko na tong gawing topic. May perma mga kabunyog. May perma ni Archbishop Sok Villegas. Ayan sa baba. At ang picture niya, kita nyo naman, October 25, 2023. From the Cathedral of St. John the Evangelist, Dagupan City, Pangasinan, October 25, 2023. Socrates B. Villegas, Archbishop of Lingayen, Dagupan. Linabas po ng Archbishop's house. So ibig sabihin totoo itong statement na to. May perma ni Archbishop Sok Villegas. Dito mga boss, no? Dito na ho magkakaalaman, kung ano na mangyayari, mga boss. Kung ibibigay o kung papapasukin o hindi. Dito na talagang magkakaintindihan na ho dyan, no? Kung gaano katibay si Digong dito sa gobyerno ni His Excellency. Kung sino talaga, kung paano, kagaya nung sinasabi nila, hindi na kayo papasukin, mga ganyan, so. Iba ho ngayon eh. Iba noon. Ngayon magulo si Digong. 'Di ba? Parang loose cannon nga eh, 'di ba? Lahat tinitira niya na. Kaya ngayon magkakaalaman kung totoo nga itong nangyayari na ito, no, mga boss, na tirahan sila ng tirahan o whatsoever, kinasuhan na siya kung ano-ano, diyan dito malalaman ngayon kung paano. Kung sino ang sasangga sa kanya. Wala akong kasalanan si His Excellency dito sa nangyayari kay Digong. Yun lang ang doon. Wala ako siyang kinalaman diyan sa mga kasong nakasampa kay Digong doon ho sa ICC, di ba? Lalong walang kasalanan din si Rimulya. Wala silang kasalanan diyan, di ba? Sa mga nangyayaring war on drugs noon, maraming pinapatay kung ano nangyari kay Digong. At yan na, kumakatok na ang ICC. Tingnan natin kung paano. Kung sino ngayon ang sasalo, kung sino ang sasangga. No, sinasangga ni Rimulya, sinasangga ni His Excellency. Pati Congress yata, di ba? Ayaw makapasok dito. Iba usapan ngayon, di ba mga boss? Wait and see tayo, di ba? Wait and see tayo. Tungkol naman doon sa sinasabi ni Digong na huwag magbayad, teka. Sinasabi ni Digong na huwag kayong magbayad ng buwis hanggang hindi pinapakita ng Kongreso ang kanilang mga libro kung ano-ano sabi na di ba? Hindi natin alam kung ano laman ang utak niya, di ba? Siguro napanood nyo naman kay Atty. Enzo rin yun. Pamagat nga yan eh. Nagsisibil disobedience na ba si Digong sa panawagan niyang huwag magbayad ng buwis. Di ba? Hindi natin alam kung anong gusto niya. Pero kung ganyan ang panawagan ni Gongs D, malabong baka yung Davao City walang magbayad ng buwis.
utos sa Digong eh, di ba? Eh, siyang araw, di raw siya babayad eh. O ba, maraming negosyo rin yata sa Davao eh. O, paano kaya yun, ha? Hindi ko pa alam eh, kung paano yun eh. Buong probinsya ng Davao City, eh, ayaw magbayad ng buwis. Masakit sa ulo. Gagawa na ito si Digong, no? Dahil lang udo saan yan, confidential pa ni Sara, oo. Meron namang mga balat sibuyas daw, kung ano-ano to si Pulong naman, o, di ba? O, magulo. Maganda na yung palabas, kaya lang magulo, ha? Kumbaga yun nga, kailangan natin ng marami-raming popcorn. At saka mani, sa pagwawala nito si Digong, di ba? Lahat ano ni Digong di ba? Kaya tignan natin kung ano mangyayari dito sa parang si Digong nagrarambon eh. Lord. Ay, gabi na po. Magkulab na tayo. Marami-rami yung yan na nga natin. Mag-comment to kayo tungkol sa nangyayari kay Digong. Parang parang nawawala na sa uwi to di ba? Kung ano na lahat na kalaban niya makurap kayo kung ano. Ako ay mahirap lang ako. Ako'y hindi daw sila nagnakaw. Okay na Japan. Yung budget ni Emilio Aguinaldo hanggang sa panahon ni Pinoy. Isang termino mo lang kinana sabihin mo, isa napunta yung mga pera ng tao na nagkabaon-baon sa umabot na ng trilyon-trilyon yung utang nang dahil sa pamamahala mo. Ano ba? Diyan na natin malalaman ito, ha? Itong ICC, maganda po ito. At diyan natin malalaman kung ano magiging epekto nitong ipinail na kaso ni Franz Castro na grave threat. Kung ano mangyayari dyan, ha? Basta manood lang tayo. Hirap naman tayo maggaling-galingan dyan, di ba, mga boss? Comment lang kayo kung ano mangyayari. Marami yung ginagawa si Gongs D. Kung ano pinagsasabi ni Gongs D. Mas marami pa siyang sinasabi kaysa dito kay Sara Duterte. Ang dami yung mapapanood talaga eh. Masarap kasi manood, Tsaka itong si Senyor Aguila, pinapanood ko rin ng bugok, siya raw nga si Santo Niño, ako ano-ano, bukas si Aguila ang i-content natin bukas, si Senyor Aguila, ha? Magkulab na tayo, yan lang, ha? Kundi ba naman luko-luko, manawagan na wag magbayad ng buwis ang tao hanggang hindi pinapakita yung libro raw ay mga magnanakaw daw yung Kongreso, pinaka-raten na the most rotten na sangay ng gobyerno. Noong panahon niya, Okinawa Japan, wala siya sinasabi tungkol sa Kongreso. Ano ba naman, Gongs D, Ngayong pinakamasamang institution sa'yo yung Kongreso. Kaya po, ay nako mga boss. Kapano kung ito naging presidente nga to si Sara na patay tayo dyan, wala, todas mother pati daughter. Magkulam na tayo. Rami-rami ito Kalatibaya, shout out Sabi niya, basta kabayo matulin. Nailala mo naman si Kabayo. Paano yun, di makatakbo. Sumagot si Akira, meron bang mabagal? Meron yung kabayo yun? Yung maliit na kabayo, donkey. Mabagal yun. Yung sinakyan ni Jesus Christ, di ba? Tita Nilda, welcome to the club, Tita Nilda. Oy, salamat sa dumadagdag na subscriber, Sabi niya, hanggat nandyan ang magic machine, ganyan ang mangyayari at nandyan si George Garcia ng Comelec. Totoo. Hanggang hindi nababago ang sistema na yan, wala.
kung ano yung survey na nilalabas itong mga bayarang survey, mga survey nito, 1,200 lang sinusurvey, yan ang mangyayari. Totoo. Lahat nila ito. Good evening, Karoke. Banat lang, Karoke, sabi niya. Ang ganda na sagutan ni Kalatni sa kanya, ni Akire. Kalatni ulit to. 10. And the last but not the least, pang-10 si Idol Francis Leo Marcos sa pagka-senador ayon sa survey ng Octo Arts Record. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Talaga nga naman ang eleksyon sa Pinas, kung sino ang mas tulisan at walang ya ay ang mananalo. Totoo yan. Kaya nga dapat pag kilala ka, may pera ka, maski tulisan ka, mananalo ka. Di ba? Raul Villanada ulit to. Sukat ba naman nakatulad nila Lito Lapid? Committee de Silencio, Bong Absuelto, Revilla, Jinggoy Plander, Estrada, mga nananalo yan. Raul naman, magtataka pa ba kayo? Si BP Lenny nga natalo, tambak-tambak. Nagsilbi, walang confidential fund. Nag-submit ng salin niya, UP scholar, economics, abogada, 6 years naman na nagsilbi, wala namang problema. Tinalo ni His Excellency. Layo naman siguro comparison mo dyan, di ba? Napakalayo naman. Walang dynasty si BP Lenny. What happened? Magtaka pa ba kayo kung bakit nag-number 1 si Kimo? Wala namang ginawa si His Excellency kung hindi magprotesta na nadaya siya for the last 6 years nung nakaupo si BP Lenny. Hanggang nung mag-i-eleksyon na naman, wala silang bukang bibig. Na pag natalo si Marcos, nadaya. Di ba? Ano gagawin natin? May kataka-taka pa ba? Wala na. Yan na. Yan na ang butante ng Pilipinas. Kaya dapat sana ang pwede na lang if ever pwede lang sana mga boss. Only the students can vote. Yung mga nag-aaral at yung mga nakatapos. Yung mga hindi nag-aaral, hindi pwede bumoto. Sana may ganun, Kagaya sinasabi ni Atty. Libayan. Critical thinking. Wala Anong thinking? Wala, may thinking pa ba sa taong nagugutom? Ayan na yung 500 sa harap mo. Bibili ka na lang ng pagkain mo. Kung minsan meron ka pa bibigay sa'yo bigas. Sige nga. Wala Napakalungkot po talaga. Yan po Taki mo, BP Lenny matalo. Kiko Pangilinan matalo. Tinalo lang ng boksingera. Ang tagal na senador ni Kiko Pangilinan, hindi pa yata natalo yan. Tinalo lang yan. Wala. Raul Villanada ulit Ay, nabasa ko na to. Tem, 321, shout out. Kilala rin naman tong mga nanalo na mga tulisan. Bakit nananalo? Yun nga, kilala nga sila, di ba? Di ba? Kaya nga Mas gusto nila tulisan.
Kalat ni ulit, oh. Pag-asa. Pag ganito ang takbo ng usapan, ay wala na talagang pag-asa ang Pilipinas. Oh, sabay iyak-iyak yun. Kalat ni Baya ulit. Bumabaha hanggang bumabaha. Bumabaha hanggang bumabaha ng tanga sa Pilipinas, ay wala itong patutunguhang matino at diretso ito sa inidoro, mga ungas. Ay, kalat ni ka. David Alvin Mendoza, shout out Hello ka Roque at sa mga Roque Warriors. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Okinawa, Japan, talaga ano ba yung survey na yan? Kung totoo yung survey na yan, eh talagang goodbye Philippines na talaga. Mga kababayan, mag-isip naman po kayo. Sa pagpili ng iboboto nyo, alam naman po ninyo kung sino ang mga nagbubutas lang ng upuan sa Senado. At ang mga may kaso na plunder, tapos nagtataka pa kayo bakit ganyan ang bansa natin, hindi pa sulong ang takbo, kundi pa urong. Ang gagaling nyo, totoo. June Mesa. Shout out June Mesa. Sabi niya, walang kinikilalang katwiran yang si Panelo at Roque. Basta pera-pera lang. Sayang ang talino ng mga yan. Pera ang dinidyos ng mga yan. Totoo yan. Basta nadikit ka kay Digong, sira na. Yun nga si Teddy Boy Locsin ba yun? Oh. Lord. Respetado yun. Tak ng pating tingnan mo ngayon. Oh. Rodolfo de la Cruz, shout out. Wala na ba tayong magagawa dyan sa smart magic na yan? Kung hindi tayo kikilos, wag na kayong tumagbo. Sayang lang ang pagod, sayang ang pera. Para nangyari kay BP Lenny. Nakita nyo, ang daming tao. Yung init, hindi mo mahulugan ng karayom sa dami ng tao. Yung pala, wala tayong kaalam-alam. Tapos na ang eleksyon. Totoo yan, Rodolfo de la Cruz. Totoo yan. Basta nung lumabas si Digong, gusto ko bago ako bumaba, makakita ako ng malinis na eleksyon. Subukan nyo. Patay na ako, tapos na eleksyon. Sumigaw pa si Tony Gonzaga ba yun? Ilang oras na lang. Mahal na Pangulo, babalik ka na sa dati mong tahanan. Todas na. Ito naman to si Glenn Chong. Pag natalo si Bongbong, dinaya yan. Lalabas ang tao. Ang taas-taas ng survey. Tapos na, di ba? Okay na. Wala na. Pag hindi ho gumalaw ang tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas at pinabayaan nyo lang ho yung inyong mga empleyado po yan magmula sa Pangulo hanggang sa janitor dyan sa Malacanang, sa Kongreso, lahat po empleyado nyo, empleyado natin yan. Pag pinabayaan nyo yan, talagang ubos ang kaba ng bayan. Wala akong mangyayari talaga. Tayo pa ng eleksyon 2025, 2028. Eleksyon na pinag-uusapan, pormahan na ng pormahan. Oo. Wala pang nangyayari, totoo, di ba? Oo. Confidential fund, Maharlika investment scam, biyahe dito, biyahe doon. May dala akong investment. May pledges, puro pledges. Wala. Ay nako. Todas naglalakihang mga confidential fund, intelligence fund. Bangayan ng bangayan tungkol sa kwarta, di ba mga boss? Sige nga. Si Juan de la Cruz payat na payat. Okinawa Japan gobyerno to. Ala. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Yung survey na yan, mind conditioning lang yan. Para nga naman, yung mga nagbabayad dyan ngayon, panalo na sila. Kakalungkot isipin na sila
sila na naman ang magiging senador sa ating bansa, tay. Ay, sabi niya, totoo. Wala yan talaga yan, oh. Elizabeth Iscario, wala na talagang pag-asa ang ating bansa. Mas lalo na tayong mababaon sa pagkakautang at ang mga namumuno sa atin naganid sa pera, hindi para maglingkod sa bayan. Yan ang nagagawa ng pera, di ba, Xerox? Totoo yan. Sabi ko nga God moves in a very mysterious way, sabi. And so is money. Ang taki mo si Harry Roque, sila Teddy Boy Locsin, sila Panelo. Ang dami, no? Dahil sa pera, no? Elizabeth Iscari ulit, oh. Dagdag komento ko pa, Xerox. May kasalanan din ng mga bubutante at tanga kung bakit hinahayaan manaig ang kabubuhan nila. Di nila iniisip ang kinabukasan din nila at ang kanilang mga anak at nakataya dito na di nila it's invisible. Hindi nila nakikita, di ba? Elizabeth ulit, oh. Hindi nila iniisip ang kinabukasan, susunod na henerasyon. Kawawang mga tanga at bubutante, pati tayo nadadami sa kanila. Totoo yan. Kaya nga, sana nga, pwede lang bumoto yung mga nagkapag-aral. O, di ba? Yung mga estudyante, o, di ba? Wala eh. Akira Milos, oh, sabi niya. Yun! Napahiga po kayo, it means bedtime soon na po tayo. Si Akira talaga. Moody Muma, shout out. Hi sir, good evening po. Nakakawalang gana na ng bumoto dahil hindi talaga sila ang nagmalasakit sa bansa. Ang hangad mga yan, mga politiko ay nagpapayaman lamang simula barangay captain, senador, congressman at mga yan ang mga payaman. Tingin mo na lang ang dagat natin sobrang dumi. Dagat na basura. Hay, kapag nanalo na mga nakaupo na lang sila sa opisina tapos lumalala na ang dagat sa dalampasigan. Sobrang dumi. Wala silang ginagawang aksyon upang malinis ang gilid ng dagat. Gagawin. Tatabunan na lang yan, Moody Mumat. Gagawin na namang ano. Ewan ko ba? Kung ano nangyayari talaga. Magulong-magulo na. Akira Milos ulit, oh. Magandang gabi po, Mr. Totoo lang, watching right now po, sabi niya. Sabi ni Akira, sarap makatawa ni Attorney Enzo, totoo yan, ha. Imelda Go, shout out. Si Da Junior pupunta sa Las Vegas, F1 in November 16, 1823. I bet he will, sabi niya. F1 eh, siyempre pupunta yan, ha. Paborito yata niya, lalo na libre pasahe. Sagot ni Juan de la Cruz. Ay, ako. Ha? Johnny Bigot, shout out. Gandang gabi, Karoke. Hindi na ako naniniwala sa survey na yan. Bayaran lahat yan. Ako rin naman din man ako naniniwala dyan. Kaso nga, kasama sa kamada yan, my friend. Diyan ibabase yung magiging resulta. Nakakanain naman na smart magic. Ay, ako. Tuloy natin. Tsaka bukod sa may mga taong tanga na bumoboto sa mga pulpul na politiko, dinadaya pa ang eleksyon. Ayun, kaya mahirap talaga sa Pilipinas. Kontrolado tayo ng mga swapang at magnanakaw sa gobyerno. Totoo yan, ha? Bukas, maganda ho yung topic natin, abangan nyo. Maganda ho talaga. Ha? Aris, shout out niya. Kalokohan talaga ang survey na yan, Karoke, dahil hindi eksakto ang paghatol para sabihin ang taong yon ay karapat-dapat na kandidato. Tama si Atty. Enzo na sa persona lang pinagbabasihan ng mga tao ang survey. Kaya kung sa persona ang pagbabasihan, mananalo talaga ang mga artista. Totoo yan. Sana kung gusto nilang matino ang survey, ay doon magbase sa track record. Yun ang tunay na isang survey. At saka dapat, no? Aris. Dapat ang kandidato may kwalifikasyon. May educational attainment. Okinawa, Japan. Ano ba?
Basta Filipino citizen, no read how, alam bumasa, sumulat, pwede na. Buset. Mag-apply kang basurero, kailangan meron ka pang college level eh. At least high school graduate, buisit, ano? Mag-apply kang tawag ito, messenger, kailangan college level ka pa. With matching MBA clearance, police clearance, barangay clearance, lahat ng clearance, okay na wadya pa. Tapos mag-apply ka senador, artista ka lang, panalo ka. Putik yan. Kinawa dyan pa no. Ano ba? Sa totoo lang mga boss, kahiyahiya na po talaga itong klase ng Pilipinas. Bumundo. Kaya yung inaasahan ng mga investment, mga pledges. Bumalabs po yan. Oo. Ewan ko lang ha, kung mali ako ha. Kayo ba, mag-i-invest kayo dito? Ha? Ganitong klase? Ha? Ewan ko ha. Tuloy natin. Kaya maraming nakaupo sa pwesto ay baliw o kaya tanga. Mahilig lang pumorma. Yung iba, pasakay-sakay lang sa bangka, papunta daw sa West Philippines. si Kimo, sinasabi mo tawa nga ako eh. Maraming kasama na Coast Guard. Yung pala nagpapahangin lang ng bigote. Nagpapahangin lang ng bigote. Kimo, ano bang ginagawa mo, Kimo? Ay, apo ang Kimo ka. Dapat, pagka pupunta ka sa West Philippine Sea, may dala ka ng armas. Oo, talagang sasampahin nyo na yung barko ng incheck. Ganon, hindi yung pa-picture ka, yung bagote. O, talagang, may mga kasama pa yata chipay sila Kimo eh. Nung nakita ko eh, parang may mga chipay pang kasama eh. Oo. Ay, nako Lord. Ano ba? Wala namang eksena, hindi mo lang nagsasalita. Sige mo, basta nakaganon lang siya, yung bigote. Kimo talaga, oo. Komedyante rin kasi yan, sige mo, magaling mag-comedy yan. Totoo. Oo. Magaling sa action yan, magaling pa sa comedy yan. Totoo. Kaya idol kasi sige mo eh. Sa pelikula. Kinawa dyan pang Kimo. Nelson Batalones, sasabi niya. Dito to yung survey. Ano yan, sila lamang. Wala nang ibang muka. Sila na lang bang mga politiko sa bansa? Alert Comelec, dapat linisin na agad. At kung hindi, wala nang pag-asa Pilipinas. Diyos ko pong mahabagin. Ganyan na lang tayo, Nelson. Puro buntong hininga lang tayo. Ano ba? Librado Ludovico, shout out Blessed morning po, Karoke. And to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Correct. Maluknot, malungkot. Wala nang mangyayari dyan. Totoo yan. Brother Elias Ischo, shout out Adoracion Dimaranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo mga boss. Marilo Pabianak, shout out. Blessed evening po, Tyrox. Ganun din sa mga Rocky Warriors. Tamang-tama po kayo. Tamang-tama po kayo, Tay. Dapat yung mga ari ng republikang ito ay kumilos. Talagang nakakalungkot ang kahihinatnan ng bansa natin. Lalo na puro makapili ang magsisiupong mula sa wars. Bumalik pa ang hari ng Davao. Oh Lord, ikaw po ang manguna sa pagbabago ng aming bansa. Ingat po tayo at sa mga Rocky Warriors. Ingat ka rin dyan, pabi ko na eh. Pahinga-pahinga lang, baga pagod, Marilo Pabian ulit, Ay, nabasa ko na pag ito. Ano to? Maylisa Beth Rosas. Welcome to the club. Maylisa Beth Rosas. Sabi niya, may naniniwala pa ba sa mga survey? Yung mga sila lang naman naniniwala sa survey nila, oo. Ewan ba? Ben Torres, shout out. Mga yumayaman kasi sila sa China, kaya ganyan ang katwiran nila. Malaking naging pera nila dahil kay Xi Jinping.
at Digong. Oo, totoo yan, ha. Ramon Valencia, shout out, ha. Good morning night, bossing. Tabogo na lang ang naniniwala sa mga yan. Totoo, totoo. At matindi, naglulukuhan na. Ewan, okay na ako Japan. Federico Mandak, shout out, ha. Sabi niya, paano mo paniniwalaan yung mga survey na yan? 1,200 na tao lang ang tinatanong. Gagamitan nila ng mga plus or minus kuno sa formula na sila lang ang nag-imbento. Hindi naman scientific formula yan. Ito, ang mga tao naman na tamad mag-isip kung sino lang ang madalas marinig o mapanood nila through media, yun na lang iboboto nila. Totoo. Kaya kahit kriminal o maraming kaso ng korupsyon ay nananalo, tapos dadaing sila nakahirapan ng sisisihin yung mga nakaupo na silang mga tangang ang nagluklok sa kapangyarihan. Galit si Federico Mandak. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, sa darating na eleksyon, payback time. Huwag na nating iboto ang mga kandidato na sumuporta sa mga praning. Kaya payback time. Walang problema yung Ramon, eh. Ang problema kung mababasa yung, kung dating tapos na nga eleksyon bago kagaya nangyari na nakaraang eleksyon. Dating nagtapos na. Bukas, magandang topic natin talaga, totoo. Masaya. Arlene Gonzalez, shout out. Di dapat maniwala sa survey na yan ng Okta. Noong 2022, binigyan niya ng budget ni Digong ng 15 million. Ang maganda, nagpa-survey kayo kahit sa online. Oo, maganda magpa-survey sa online, di ba? Oo. Melchor Tolentino, shout out, sabi niya. Bumaba ang rating Sara at BBM, pero maka BBM and DDS ang nasa survey, parang may mali. Okta, wag ako ang bulahin. Okta ito, no? Ano to? Lito Bulisay, welcome to the club. Ignore na lang yan, sabi niya. Friend Shervin Sapeda, shout out. Ines, July 7 Alcantara. Christian Sen, shout out sa inyo mga boss, ha. Sabi ni Tia Deli, humagibis, naimpong ba siyang Team Tia Deli? May ngiting pagbati sa ating pong lahat, mga kalupon sa Rocky Warriors. Ano, Sir Rox? Octopus. Anong octopus? Octopus. Octopus Research. Namumuna, sino seryoso sila, Sir Rox? Di nga. Ayan na naman, di na talagang mga nagsawa, mga buhakang enemies daw, sabi nga ni Maharlika. Sir Lox, pag po yung mga hinayupak na line up na naman ang lumabas, which is malayo pa, Sir Rox. Kasi ngayon pa lang, hinuhusayan na nila yung pagmamagic para di na sila maligwak ulit. At pag yan po talaga ang talagang mga nanalo, Sir Rox, talagang impaktuhan na po ang labanan. Totoo yan, ikaw eh. Sorry po sa mga kababayan natin, pero Sir Rox, sa mga nangyayari po ngayon, sa sobrang lupit, walang lulupit pa magmula pa nung nakaraang pamumuno. May papayo ko may papayo ko po sa inyo. Pag kayo po ay talagang parang mga naging itlog na bugok na lang ang naging labas, at mga di po kayo nagising at natuto, Sir Rox, may papayo ko po magpatuka na lang kayong lahat sa ahas. Kala ko lang ang payo. Kesa po dito po sa mga susunod na nangunguna na naman daw sa kasinungalingan. Ninanakawan kayong lahat ng harap-harapan, unti-unti pa kayong pinapatay. Lahat sa pahirap at sa gutom. At sila pa ulit ang mga uupo. Diyos ko po, Lord. Ina ng awa at mahabag. Baka maigi pa, Sir Rox, ilipat na lang lahat sa Hamas at Israel. Doon na tunay pong gera ang labanan. Di tulad po sa atin.
Labanan po ng mas matibay, na mas makapal ang muka. Totoo. Totoo ka dyan, ha? Wala na po silang bagong pang kawatan na idea, ha? Bagong pang kawatan na idea. Palagi na lang pong smart magic at octopus. Octopus ka naman. Mas maganda pa rin octopus. Research. Ay! Ang pinag-iinitan nila, oy, mga Kurimaw, isip-isip din ng bagong pakulo. Pag may time, ha, nakakasuka na. Para talaga tayong mga anay at kuto, lalong tinitiris, lalong padami ng padami, mga buwisit, kindam. Sarap yung pag-ambalusin ng, kulubot yung lubot, pwe. Ay, nako, Xerox. Doon sa mga uto-uto, magpakabuhay kayo at magpakarami. Magparami pa sana kayo para tuwang-tuwa talaga sa inyo ang mga buwisit at gunggong na politiko. Impong basyang papahangin muna at umaataking rayuma ko sa mga hinduropot na damo, Xerox. Hanggang sa muli po, wag pong magsasawa. Kapit lang po tayo palagi. Xerox, talk to you soon po. Ingat ka lang po palagi at sa inyo pong lahat, tunay na nagmamahal, hindi po mandadaya. Ito po ang inyong Tia Deli. God bless everyone. God bless, Tia Deli. Tia Deli. Ano to? Si Aris ulit to. Bilib na ako kay Atty. Enzo Caroque. Talagang bumabanat, parang Percy Lapid. Alam mo, Aris, sa totoo lang, tingin ko kay Enzo, mas masahol siya kay Percy. Enzo is broadcaster, ha? Oo, si vlogcaster, oo. Matitindi talaga. Kaya para sinasama ko na rin sila sa dasal, eh. Oo, sa totoo lang. Sana nga, wag namang napakabubuting tao po niya, mga yan. Christian Isguera, oo. Mab. Lord. Parati yung nasama sa dasal yung mga vlogger na yan, totoo. Oo. Ay, nandito po pala si mahal na Poong Jesus Nazareno. Nandito ako kanina. Nagprosesyon nga ako, kaya ako ginabi. Oo. Nandito siya. Oo. Dumalaw siya rito. Bukas po ang alis niya, Biyernes. Oo. Nakaisang linggo din ho dito. Oo. Tuloy natin. Sabi niya, kayong naghahanap kay Jonathan Malaya ng grupo ng Pilipinong Makachina, tumingin kayo sa paligid mo. Mga kasamahan mo yan, Jonathan Malaya. Napanood ko ito, Aris. Yan mga DDS, Roque, Duterte, Panelo, Bato, Bongo, Tolentino, Kibuloy, group. At marami pang kasamahan. Sila ang balaan mo, tahimik ka lang siguro ngayon dahil nakasa Marcos ka, Jonathan, o totoo. Napanood ko rin yan. Sabi rin ni Atty. Enzo yan. Lionheart, shout out. Welcome to the club, Lionheart. Hindi naman opisyal na survey ng Okta. Independent lang sila noon na nag-survey. I think na time ng pandemic, nagamit lang yan ng DDS. Mukhang bayad na survey yan para manipulahin isipan ng tao. Totoo yan, Lionheart. Lionheart ulit. Ibang lahi, may pakana ng Okta. Oo. Octopus, ha. JXS Kus, shout out, ha. Dapat dyan sa mga alipor digong nyo, itumba. Ano ka, digong? Ha? Lionheart ulit, oh. Magandang pananaw mo. Magandang pananaw nyo, boss, sa mga botante ngayon. God bless. God bless, Lionheart. Ito, MP. Hirap naman to. PR3MJ, oh. Basta shoutout, MP. Sabi niya, oh. Nasama pa si Lito Lapid sa survey. Akala ko nga, hindi na senador si Lito Lapid ngayon, eh. Senador pa pala ngayon, hindi ko nga nakikita kung may Senate hearing, eh. Alam mo, MP si Lito Lapid.
si Lito Lapid ay yan ang pinakamatinding senador. Kasi confidential siya eh. Kaya hindi siya kaya hindi siya pwedeng tawag ito, i-liquidate. Kasi confidential siya. Basta siya, senador siya. Whether you like it or not. Panginoon, ano ba? Kintawa Japan. Al-Olalia, shout out Sabi niya, ang Okta ay isang bayarang survey firm na nabuo at pinondohan sa panahon ni Duterte Praning. Nagsimula ang analysis sa COVID bandang huli, nagsasurvey na sa politika hanggang ngayon. Kaya yan ay pakana ng DDS. Kaya mga kandidato ni Duterte ang nangunguna, mga enablers niya. Naging sindikato na talaga ni Duterte ang gobyerno ng Pilipinas. Totoo yan, Al-Olalia. Kaya hanggang ngayon, mayabang siya. At kaya niya daw niyang sirain ang ilang tao sa Kamara. Mga reject na lahat ang kanilang kandidato sa survey sa Senado. Magandang araw sa Roque at sa mga Roque Warriors. Sana mamayani na ang kabutihan sa Pilipinas. Stay healthy, more power, and God bless. God bless, Al-Olalia. Pero yung sabi mo, sana mga ibabaw ang kabutihan sa Pilipinas. Mukhang sa mga oras na ito, nasa kamay ng ewan. Kung papapasukin siguro ni His Excellency ang ICC at walang haharang at makakapag-imbestiga ng malaya at ibibigay na si Digong, mababawasan ang dumi ng Pilipinas. User shout out so frustrating, sabi niya. Rolando Cruz shout out, sabi niya. Pag nalungkot kayo, ibig sabihin naniniwala kayo sa survey. Kung hindi naman, sila iboto ng mga tao. May magagawa ba sila? Maski hindi boto Rolando. Maski hindi mo iboto. Basta't nandyan ang smart magic. Tapos ang eleksyon. Reynaldo Gonzales ulit. Si Reynaldo Gonzales, shout out Si Rox, mukhang di nga papasa sinampang kaso ang sinampang kaso ni Franz kay Digong dahil daw pag alang apelyido di matutukoy kung sino. Mismong yung Franz baka ipagkaila ng abogado ni Duterte na si Franz Sinatra lang o di kaya si Franz Preto o baka na ang bansang France. Yun ang problema. Di kumpleto, sinabi, pananakot at binalaan ni Digong. 3JC Hope, my friend, shout out Reynaldo Gonzales ulit Sir Rox, alam mo ba dito sa amin, tapos na ang barangay election, minanalo na, panay na boom, kumakalabog langit sa dami ng kwitis, pinapaputok. Nadala daw ng iglesia pambato nila. Ganun na ba labanan ngayon, Sir Rox? Oo! Nung bumanat na dito rin ganun malungkot sila pag hindi nila nakuha ang basbas ng iglesia. Lord, anong klase yan? Paano ko sabihin ng leader ng iglesia na ang iboto nyo si Mang Kepwing? Shout out Jeff Ramos Naka. Jun Lagon, my friend, shout out. Oo. Uramosa Sarabotska, shout out. Ano ba yan? Ibig mo sabihin, yung mga miyembro ng iglesia, wala utak. Susunod sila sa ano masabihin ng kanilang Ewan ko. Ba't ganyan? Mantakin mo si Senyor Aguila. Siya raw ang Santo Niño, kung di ba naman bugok ang animal. Ewan.
Panlambot na ako talaga dito. Oo. Si Kibulog naman, siya naman daw appointed sa... Tang 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 tang. Ay nako. Christian Cheng, shout out ha. Sabi niya, kasyungahan lang naman kasi ang survey na yan. Eh lalo ng resulta. At lalo na Atty. Enzo, di talaga kagulat-gulat yung resulta ng survey. Akalain niyo yun? Lahat ng mga mando, siyang laman kuno ng survey. Atty. Enzo, Tatay Roque, magulat ho kayo. Tayo, ang mangunguna sa pasurvey ay ang kawatan. Si Madam Atty. Leni Robredo at ang line-up niya last 2022 election. Yun ang kagulat-gulat. Greetings po, Tyrox, and sa mga ka-warriors ha. Christian Cheng ulit oh. Doon pa rin po ako sa survey ko no. Sabi ko nga po, doon sa mga comments ko kay Atty. Enzo, sa awareness especially, yung mga laman kuno ng survey, oo nga po, aware sila sa mga krimen at paninenok ng kanilang boss amo. Totoo yan. Christian Cheng ulit oh. Tay, sana po ma-review nyo po yung bagong kanina na vlog ni Atty. Ricky. Humingi daw po ng permission. Eto, tinakinantin ko, di ba? Philippine government para sa papasukin sila, pero makauna nila ang panauhing walang dangal na si Duterte Paming. Di man nga po papayag yung Vic Leader Marcos sa Boying Rimulya X, desidido na po ang dalawa na huwag papasukin dito sa Pilipinas ang ICC. Pero sabi ko nga po, kahit di pumayag si Ngiwi at Bonying, papasok at makakapasok ang ICC. Yun nga lang po, gulo yan. Salamat po muli sa munting talakayang ito. Ingat po palagi. And more powers po, Tyrox. Ikaw nga magpataba ka, sabi ko na nga eh. Kayang-kaya mo yan. Cassandra Daisy, shout out sabi niya. Survey, tila bayad ang mga supporter ni Duterte. Ay, dito tae. Paano mananalo si Isko? Yun at Soto, samantalang mas mataas pa ang boto ni Kiko sa kanila noong nakaraan na eleksyon. Sira na ang mga pakpak ng mga kandidato ng China na si Bato, Go, Florentino, Lapid, Cayetano. Basta tayong matitino, iboto natin ang mga senador na hindi makachina. Totoo yan, ha? Shout out Emmanuel Scalona nak, shout out Ant Ryan Yumura, shout out. Boyong Kong Balong, Menopause, Joe Flores, shout out. Oh, nasa na ba ikaw, Joe Flores ke? Magandang gabi po, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po ulit. Mag-aalas 10 na ng gabi rito. Magandang gabi po, God bless.